hari na, father faker, father ng mga fake news, ganun, mother faker. Hindi ko alam kung paano tatawag natin sa kanila. Father faker, mother faker, o anong tawag sa mga anak nila? Fakerist? Ganun? Oo, para mga, ganun yung dating nila, para mga super villains. Eh, yung iba, yung mga bira ng bira sa presidente, sa House of Representatives, sila yung mga number 50, number 40. Kumbaga sinasakyan nila yung kasikatan ng presidente sa kanang nagagawa niya eh. Parang wala lang, sumasakay sila, naninira sila, hindi naman sila umaangat sa survey. Feeling ko nga pag tumakbo ko, baka mas mataas pa ako sa kanila eh. Parang ano, feeling ko masikat ako ng konti sa kanila. Kasi karapatan po niya yun. Karapatan po ni General Torre yun. Sabi ko nga, kung ako rin siguro yung nasa lugar niya at sinabing nasa ospital ako, na may mga possible threats sa family ko, ay hindi ako magdadalawang isip na gawin din yung ginawa niya. Kasi they're stepping over lines of ethics and morality itong mga tao na to. Nakakalungkot na may mga bayaran na tao na ganyan. At para silang mga walang sariling pamilya at they're willing to go to miles of desperation para lang makasira ng ibang tao. So, kung ako rin nasa lugar niya, malamang ganun din ang ginawa ko. Malaki niyang si former President Rodrigo Duterte na one-man fake news factory when he said that President Ferdinand R. Marcos Jr. is becoming a dictator. Ano lang po yung masasabi niyo po rito? Well, ako dun sa statement, ang hirap po talaga eh. Parang I'm leaning towards that statement na parang factory sila ng fake news, pati yung mga data nila, pati yung mga rally nila para talagang parang ang tawag dito, parang literally factory ng fake news kung baga. Tapos pag hinold sila accountable ng tao, kakambyo naman sila na joke lang daw yun. Parang nagmumukha tuloy silang joke eh. So, ewan ko, parang ano bang tawag mo doon sa hari na, father faker, father ng mga fake news, ganun, mother faker. Hindi ko alam kung paano tatawag natin sa kanila. Father faker, mother faker, o anong tawag sa mga anak nila? Fakerist? Ganun? Oo, para mga, ganun yung dating nila, para mga super villains. Ewan ko ba? Ano nakukuha nila sa pag-imbento ng fake news saka paninira sa, lalong-lalo na sa House of Representatives. Parang ngayon kasi nakikita nyo, napaka-aktibo ng administrasyon, katuwang ang House of Representatives. Ang dami nating naibababang tulong sa tao, ang dami nating solusyon na nagagawa. Yung mga problema natin na nandyan, ang target natin, mahanapan ng solusyon. Pero bawat galaw sa bawat pagtulong sa taong bayan, pagbigay ng positive na response sa katulong, gagawa na naman nila ng fake news, saka mag-iimbento na naman sila ng hindi totoo na mga sitwasyon. So, ewan ko ba, parang faker, hater, parang gano'n yung mga dating nila. Mga ang tawag doon? Bad vibes. Di ba? Ako, wala akong nakikitang indikasyon or karakteristik ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na masasabi kong leaning towards or leading towards dictatorship. Diktador ba yung minumura ka? Ang tatay mo sinasabi kung ano-ano tatanggalin, i-exhume, tapos itatapon sa West Philippine Sea. Itathreaten ang buhay mo, itathreaten ang wife mo, itathreaten ang Speaker of the House, ang nagkapinsan mo. Tapos every time nagkakaroon sila ng rally, ang pinakapunto nila isirain yung isang pagkatao. Hindi lang yung polisiya, pero yung pagkatao ng isang individual tulad ni President Bongbong Marcos. Tapos wala siyang ginagawa directly. He has all the power at his disposal and yet he has doing nothing. In fact, ang mga response niya is so diplomatic. Characteristic ba yun ng isang diktador? I don't think so. Pangalawa, itong ginagawa ng administrasyong ito, he respects the separation of powers. He does not even want
Maraming mga legal opinion na sinasabi, President, you request the Senate to convene for an emergency session. He did not do that because he respects the separation of powers. He allows all the agencies to work according to its mandates. That's not an indication, or that's not even an attribute of a dictator. Di ba? Wala naman ho sa administrasyon niya na may nakaupong citizen na Chief Justice na nakuwaranto o kinasuhan. Wala ho sa administrasyon niya na may sitting senador na kinasuhan at pinakulong. So there's no indication to me, mag-midterm na po ang kanyang administrasyon. Wala pong indikasyon na nagsasabing, hindi nga ho siya vindictive eh. In fact, hindi ho siya vindictive. Kung sa ibang leader po yon, mumurahin ka, tapos kung ano-ano ipagsasabihin sa yumao mong tatay. I mean, it's a human nature to really retaliate and get even. Wala ko siyang ginawa. Wala ko siyang sinabi na in a way na insultuhin niya yung nagsasabi or yung nagte-threaten sa kanya. Wala. So, it's far from it. So, I don't see any iota of him becoming a dictator. It's actually the opposite. Just to a quick add-on po na, sa mga recent presidents ng bansa natin, I could easily say na si Pangulong Bongbong Marcos yata yung isa sa pinakamabait na eh. It's very far from being a dictator. With all due respect to the people who are saying na dictator si President Bongbong, nakakalungkot kasi na, tayong mga Pilipino, we are attacking yung kapwa Pilipino natin. For what? Let's stop for a minute and think about it. Bakit ba sinasabi ng ibang tao na diktador si Pangulong Bongbong? Dahil ba may basihan o dahil ba may interes ng paninira sa kapwa? In reality, ang kalaban nating mga Pilipino nasa labas ng bansa natin. We should look outside our borders who are trying to bully us. Yung mga ibang bansa na nagsasamantala sa atin, and people and Filipinos who help, who support these other countries bullying us, yun yung dapat nating may masasabi tayo sa kanila. But President Bongbong Marcos has done nothing but help the Filipino people and help the interest of our country. Thank you, Mela. From Radyo Pilipinas, you're recognized, Kat Porbes, for your questions. Good morning po. Itanong ko lang po sana yung reaction po ninyo na recently po naging very active si CIDG Chief Nicanor Torre, Nicolas Torre. Una, yung pag-file po niya na reklamo laban sa isang Cebu-based vlogger na nagpakalat ng maling impormasyon na siya daw ay na-ospital. At pangalawa po yung kanya rin pong maigting po na kanyang pag-file din po ng kaso laban kay former President Duterte. Doon naman po sa pag-threat niya sa mga senador na sinasabi niya ipapasabugin. Ano po ang inyong reaction dito? Karapatan po niya yun. Karapatan po ni General Torre yun. Sabi ko nga, kung ako rin siguro yung nasa lugar niya at sinabing nasa ospital ako, na may mga possible threats sa family ko, ay hindi ako magdadalawang isip na gawin din yung ginawa niya. Kasi they're stepping over lines of ethics and morality itong mga tao na to. Nakakalungkot na may mga bayaran na tao na ganyan. At para silang mga walang sariling pamilya at they're willing to go to miles of desperation para lang makasira ng ibang tao. So, kung ako rin nasa lugar niya, malamang ganun din ang ginawa ko. Just to add on, I think General Torres just being proactive in doing his job. We would want our law enforcement heads to, be proactive. So kudos to General Torres.
Saka personal attack yung ginawa nila sa kanya. Hindi lang naman because of his work. Talagang personal na masyado yun. Ako, I would support General Torre sa ginawa niya. Let's test the law. Let's allow the courts to do its to work according to its according doon sa dapat na gawin. Kasi instead na magbangayan tayo sa social media, meron talagang legal means na pwede nating gamitin para labanan itong mga fake news na ito. Lalong-lalo na pag ang mga balita ay nagsasabing kumbaga it's causing damage credibility-wise to the person. So I commend and I support General Torre for for showing us and displaying to the world, to the Filipino, that no one is above the law and we are governed by laws. There are courts that have to work on cases that demeans and discredit and defame the credibility, attacking the reputation of individual na hindi naman tama at hindi naman totoo. Pangalawa, isa po ito din dun sa sinasabi nating may freedom of expression but it is subject to limits. May cyber libel, may libel po na kaso. So, malaking panawagan din ito doon sa mga peddlers ng fake news. Huwag natin gagamitin yung wrong interpretation of the freedom of expression or speech na to a point na hindi na natin alam kung ano yung dapat anong nakakasira at anong nakakabuti sa mga sinasabi natin. Thank you, Kat. Next questions will come from Earl Tobias of IBC 13. Good morning, Kongs. Sundan ko lang po yung tanong ni Ate Mela concerning FPRRD statement pa rin po. Yung pag-i-impeach daw po kay VP Sara Duterte ay isang political move dahil kung hindi daw bababa, pumupusta raw po si dating Pangulong Duterte na magma-martial law si Pangulong Marcos para hindi siya mapalitan na sa presidente, at yung pag-i-impeach daw kaya VP Sara isa na ring hakbang para pilayan daw yung kanyang anak sa pagtakbo sa 2028 elections. Reactions po. Yung sa pagdeklara ng martial law, fake news po ulit. Hello, fake news, Mr. Fake News. Pero, puro fake news na lang lumalabas sa bunganga nyo. Palitan nyo naman. Yun naman po yung sa impeachment, nakita pa naman po natin yan lahat during the Quadcom, during the budget hearing sa local government. Hindi pa nga po nasasagot si Mary Grace Piatos. Sagutin na muna nila yon. O yan, may impeachment na. Kaya nga umabot sa punto na ganyan kasi hindi nga masagot yung napakasimpleng tanong, sino ba si Mary Grace Piatos? Saan napunta yung mga pera na yan? Kaya wag muna kayo mag-fake news. Well, the former president is open naman eh. I mean, not really open. He's entitled naman to have his own opinion eh. Lahat naman tayo mayroong sariling interpretasyon sa lahat ng bagay na yon. Of course, you cannot discount the fact that the vice president is his daughter. So talagang sasabihin niya yun whatever is possible, whatever reasons that he may think behind itong impeachment. But the impeachment, if you go to the merits of the case, 215 complainants, members of this House, said that the VP deserves a day in court. And yung mga kaso naman po niya, it's not really connected with her partisanship or which party she belong to. These are brought about by the allegations and violations and of the joint circular when it comes to the utilization of the confidential funds. One of the articles of impeachment is brought about by the threats that she made publicly against the president, against the first lady and the speaker of the house, threatening their lives. So we should not divert from those the real issues at hand. No? Yun po yung focus ng impeachment na ito. Politika, darating naman yan sa mga eleksyon. There are ways para resolbahin ang politika, but this is already something beyond politics. This is about holding public officials accountable to their actions.
Thank you, Kongs. Follow-up lang po, nasabi nyo nga po kanina na parang tuwing rally na lang may focus na sinisira na lang ulit yung mga ilang politiko. Umabot na po ba sa punto na parang concerning o nakaka-alarma na rin? Kasi parang may pattern na next rally po ba, ganito rin ulit yung magiging narrative? Sinong naninira? Yung concerning FERRD statement pa rin po. Kasi last week, meron yung na-file nga ni General Torre na sedition kasi yung threat sa senador. Ngayon naman, towards the administration, may nakikita na po ba tayong pattern na tingin nyo po alarming na with their campaign? I'm sure it will intensify sa kampanya kasi nga po ang contenders lang naman dun sa grupo nila is parang isa, dalawa. Yung iba, yung mga bira ng bira sa presidente, sa House of Representatives, sila yung mga number 50, number 40. Kumbaga sinasakyan nila yung kasikatan ng presidente sa kanang nagagawa niya eh. Parang wala lang, sumasakay sila, naninira sila. Hindi naman sila umaangat sa survey. Feeling ko nga pag tumakbo ko, baka mas mataas pa ako sa kanila eh. Parang feeling ko masikat ako ng konti sa kanila. Naghahanap ng resulta yan. Naghahanap ng magandang plataforma yan. Kahit naman sa lugar, sa probinsya, sa school government, kailangan na ilalatag mo plataforma, hindi yung andyan ka na naman tuwing kampanya. Sesementohin mo lahat ng hindi na semento, papasemento mo yung dagat. Ang dami nyo, you will promise the heavens to the people. Nasaan ka ba nung dalawang taon at kalahati? Wala ka naman. Yung mga nandyan nagsisilbi na nakaupo, nandyan sila for how many years? For how many months na nagsisilbi? Tapos pupunta ka dito, sasakyan mo yung issues, yun ang pangkampanya nila. Kaya kung ako sa kanila, plataforma ang ilatag nyo, wag yung paninira.